Tawagin niyo akong Tony at nais ko lang ding magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Itong kwentong ito ay nangyari sa aking lolo na tawagin po nating Efren. Nangyari ito noong siya ay binata pa lang at nakatira sa Samar. Bali nang mangyari ito ay naging saksi siya kung gaano ka nakakatakot yung isang aswang. Dahil binata at madalas na napapabarkada, hindi rin maiwasang maimpluwensyahan siya ng mga ito. Abala rin naman daw yung kanyang mga magulang sa pagtatrabaho, kaya't wala itong panahon upang disiplinahin siya. Isang gabi naisipan nilang gumala. Kahit daw na hindi alam ni Lolo kung saan nga sila pupunta, ay sumama lamang daw siya sa mga ito. Nababagot daw kasi siya sa kanilang bahay at alam niyang kinabukasan pa yung uwi ng kanyang mga magulang. Alam din naman niyang hindi siya pagagalitan ng mga ito dahil wala namang ibang taong nagsusumbong sa kanila. Noong una ay sa baryo lang naman sila gumala. Pero nagulat daw si Lolo noong tumungo nga sila sa may ilog at nagsimulang baybayin yung pangpang nun patungo sa kabilang baryo. Parang naisa na niyang umuwi noon, pero malayo na rin yung kanilang nilakad. At dahil doon ay pumayag na lamang siya sa kanyang mga kaibigan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad noong may marinig silang ingay sa may unahan. Parang may kung anong kumakaluskos o nagpupumiglas doon. At sa halip na umiwas ay parang mas ninais pa raw nilang malaman kung ano nga ba yung gumagawa ng ingay. Dahil dito, naglakad sila patungo sa pinagmumula ng ingay. Nasa likuran lang nila noon si Lolo habang nagmamatsyag sa paligid. Walang paglagan yung kanyang takot noong una. Pero noong lumaon, ay medyo humupa naman daw yung takot na kanyang nararamdaman. Walang ano-ano noon. May narinig silang ingay ng tao na parang umuungol. Parang mahinang-mahina lang daw yon kaya't hindi kaagad nila nalaman kung babae ba yon o lalaki. Naging mabilis din noon yung paglalakad nila Lolo hanggang sa matunton nga nila ang pinagmumula ng ungol na iyon. Ganoon na lamang yung gulat nila noong makita nila yung isang babaeng gutay-gutay yung damit. Duguan at parang mawawala na rin daw ng malay. Sa kadahilanang ito, tinulungan nga nila yon. Dahil mahinang-mahina na rin yon, hindi na nga ito nakapagsalita. Lalo lamang nataranta si Lolo nang may maulinigan siyang angil. Sinabi niya yon sa kanyang mga kaibigan, kaya't minabuti na nga muna nilang magtago. Habang ganon nga yung sitwasyon, iginala naman ni Lolo yung kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano. May nakita siyang mapupulang mga mata sa masukal na bahagi. Kinalabit naman niya kaagad yung kaibigan niyang pinakamalapit sa kanya at tinuro yon. Maging yung kaibigan niyang yon ay nakaramdam rin ng takot. Lalo na nga nang lumabas mula sa kasukalan ang isang mabalahibong nilalang. Naglalangis daw yung katawan nun at naglalaway. Nagpapalingalinga daw yon, kaya't nagtago sila ng maigi. Habang ganon yung sitwasyon, ilang pagkakataon pang napasilip si Lolo at nakita niyang nagpapalingalinga yung aswang. Alam niyang hinahanap nito yung babae na siyang bibiktimahin sana nito at maging sila ay nagtago nga rito. Makaraan yung ilang sandali, napasingot na sa paligid yung aswang. Inakala ni na Lolo na makikita na sila nito. Ngunit ilang minuto lang yung nakaraan ay mabilis na tumakbo yung aswang. Hindi na muna sila lumabas at minabuti nilang palipasin na muna yung mga sandali. Malaki raw kasi yung tsansa na babalik pa rin yung aswang na yon. Lalo pa at magagawa niyang amuyin yung dugo ng magiging biktima sana nito. Nang medyo kampante na nga sila na wala na nga yung aswang, minabuti na nga nila na dalhin yung babaeng yon sa pinakamalapit na bahay. Pinagtulungan nila siyang buhatin, gawa nang nawala na nga talaga yun ng malay. Sa kabutihang palad naman
ay merong malapit na bahay sa may pangpang. Napagpasya nilang doon dadalhin yung babae upang makahingi ng saklolo. Pero habang sila ay papalapit ng papalapit sa naturang bahay, nakakaramdam ng kakaibang kaba si Lolo. Lahat sila noon ay biglaan na lamang na natigilan nang may marinig silang pag-angil sa loob ng bahay. Sa kadahilanang ito, sa halip na humingi ng tulong sa mga taong naroroon, minabuti nilang matyagan yung naturang bahay. Marahang naglakad papalapit doon si Lolo at ang isa pa nitong kasama. Medyo nagtaka na rin kasi noon si Lolo at nais niyang malaman kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob nun. Pagkalapit nila sa bahay, agad silang naghanap ng butas na pwede nilang silipan. Sakto rin noon na nakahanap sila ng butas nang makarinig sila ulit ng angil sa loob. May naulinigan din silang ingay na parang tinataga. Ganoon na lang din yung gulat ni Lolo nang makita niyang may isang katawan ng lalaki silang nakita na nakahiga sa mahabang mesa. Wala na itong buhay. At yun yung pinagtataga ng dalawang matanda. Halos mapatras na rin noon si Lolo dahil sa sobrang takot. Ngunit napako siya sa kanyang pwesto nang makita niya ng diretsahan ang mga mukha ng dalawang matanda. Mabalasik yung kanilang mga mata. Naglalaway rin sila. At parang panay yung kanilang pagsinghot sa lalaking kanilang kinakatay. Nagkaroon kaagad ng hinuha si Lolo na baka kasama ng babaeng niligtas nila yung lalaking na biktima ng mag-asawa na mga aswang pala. Lalo pa silang nagulantang noon nang makita nilang nilantakan ng dalawa yung lamang loob ng lalaking yon. At parang normal na pagkain lamang yon para sa kanila. Dahil sa matinding takot nila, umalis nga sila sa may tapat ng dingding na yon at minabuting bumalik sa kanilang mga kasama. Sinabi nga nila ang kanilang nakita. At ganoon na lang din yung takot ng mga kaibigan nila. Dahil doon, umalis nga sila ron at naging maingat na rin sila dahil alam nilang maging sila ay nasa peligro na rin. Medyo nagsisi pa nga noon si Lolo kung bakit nga siya sumama. Pero alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa kung hindi yung wag na lamang humiwalay sa kanyang mga kasama. Napagpasya nilang magbabarkada na bumalik na lamang sa kanilang baryo. Subalit sa halip na dumaan sa may pangpang kung saan banda nila natagpuan yung babae, ay lumihis na lamang sila ng landas. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang paghuni mula sa hindi kalayuan. Nagkaroon ng kutob si Lolo na baka nasundan nga sila ng matandang aswang. Kaya't sinabihan niya ang kanyang mga kabarkada na bilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad. Binilisan nga nila ang kanilang paglalakad hanggang sa may matanaw silang ilaw sa hindi kalayuan. Dahil alam nga ni Lolo na wala silang mahihinga ng tulong. Minabuti raw nilang sumigaw upang matawag yung pansin na kung sino mang tao na iyon. Dulot ng kanilang sabay-sabay na pagsigaw at paghingi ng tulong, napansin raw sila ng tao na siyang may-ari ng ilaw. Nagtawag raw ito sa kanila. Kaya't minadali ni na Lolo ang paglapit sa naturang tao. Nagulat pa nga raw yung taong yun nang makita nila sina Lolo na may pinagtutulungang buhatin. Agad raw itong nagtanong kung ano nga bang nangyari ron. Kaya't hindi na nga nagdalawang isip pa sina Lolo na sabihin yung patungkol sa mga aswang. Napamura naman kaagad yung lalaki nang malaman niyang aswang pala ang may gawa ng lahat ng iyon. Sinabi pa niyang malakas yung kanyang kutob na yung mag-asawang matanda na nakatira malapit sa pangpang ng ilog, yung tinutukoy nila Lolo. Agad namang napatango sina Lolo at siniwalat din nilang nasaksihan nga nila yung karumaldumal na gawain ng mag-asawang aswang na iyon.
Akmang aalis na nga sana yung lalaking yon nang makarinig sila ng paghuni ng tiktik sa paligid. May naulinigan din silang mga kaluskos na parang minamatsyagan sila at naghahanda na sa pag-atake. Sa kadahilanang ito, sinabihan sila ng lalaki na wag silang aalis sa kanilang pwesto at hahanapin niya yung aswang na umaaligid. Nang mga sandaling yon, sinabihan ng lalaki si Lolo na samahan ito at siya raw yung humawak ng debateryang flashlight ng lalaking yon. Wala namang nagawa si Lolo kung hindi yung sumunod. Bunsod nito. Umalis nga sila at tinalugog nga nila yung buong lugar na yon upang hanapin yung aswang. Sinabi rin ng lalaki kay Lolo na matagal na rin niyang nais na makaharap yung mag-asawang yon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may mapansin sila na mga yabag ng paa sa unahan. Agad namang sinabihan ng lalaki si Lolo na patayin na muna yung kanyang ilaw at magmamatsyag sila sa kanilang paligid. Ginawa nga yun ni Lolo at nasakto ring lumabas mula sa kasukalan yung 4 na mapupulang mga mata. Alam nila kaagad na yung mag-asawang aswang na yon, kaya tumakbang patungo sa unahan ang lalaking kasama ni Lolo. Napaangil naman yung 2 aswang at inihanda yung kanilang sarili. Sinabihan naman ng lalaki si Lolo na umatras ng konti at pagkakbang ni Lolo ay muli niyang inilawan yung aswang at nahintakutan siya nang makita yung kanilang anyo. Ng mga panahong yon, may kung anong inusal na dasal yung lalaki at hinugot daw nito yung kanyang itak. Sabay na sumugod sa kanya yung 2 aswang na yon. Pero naging baliwala raw ito sa lalaking yon at nilabanan niya sila gamit yung kanyang itak. Hindi naman nagagawang ikisap ni Lolo yung kanyang mga mata gawa ng manghang-mangha raw siya sa kanyang nakikita. Noong mga panahong yon, inikutan daw ng 2 aswang yung lalaking yon at sinusubukang lapitan. Dahil dito, ibinasiwas na rin ng lalaki yung kanyang itak at kahit na anong bilis ng mga aswang na yon ay nagagawa silang tapatan ng kasama ni Lolo. Makalipas raw yung ilang sandali, nasugatan sa leeg yung isang aswang. Natigilan daw ito, kaya't hindi na ngayon sinayang ng lalaki at mabilis siyang lumapit doon at sinubukang tagain sa leeg yung aswang na yon. Pero hindi raw niya nagawa yun dahil biglang nawala yung isang aswang. Ilang sandali ring nagpalingalinga yung lalaki upang hanapin yon. Ngunit dahil hindi nga niya yun nakita, lalo pa raw niyang diniin yung talim ng itak doon sa leeg ng aswang na nasa kanyang harapan. Walang ano-ano, nakita ni Lolo na papasugod na sa lalaki yung isang aswang, kaya't sumigaw siya upang ipagbigay alam dito. Ibinaling naman ng lalaki yung kanyang pansin sa 2 aswang at may kung ano siyang inusal na naging rason para biglaang matigilan yung 2 aswang na yon. Napako raw siya sa kanyang kinatatayuan, kaya't nagawa ng lalaki yung kanyang nais na gawin. Tinagarin daw niya yon sa leg. Hindi maipaliwanag ni Lolo, pero tuwing umuusal daw ng kung anong dasal yung lalaki, ay parang nanghihina yung aswang at hindi makagalaw. Nakita raw ng 2 aswang yung nangyari doon sa ginawa ng lalaki sa naunang aswang at halos magwala raw ito. Pero dahil hindi raw ito makagalaw at parang nanghihina na dahil sa inuusal na mga salita ng lalaki, ay wala rin daw itong nagawa. Nang lumaon, nag-usal daw ulit ng dasal yung lalaking yon. Hindi raw maintindihan ni Lolo yung mga katagang pinagsasabi nito. At pagkatapos raw niyang bitawan yung mga salitang yon, muli raw na nakagalaw yung naturang aswang. At sa halip na sugurin nga nito yung lalaki, ay mabilis raw siyang lumapit sa kanyang kauri. Umangil pa raw yon sa lalaki at sinubukan pang sumugod.
Pero nang malaman itong wala na ring pag-asang mabuhay yung kanyang kauri, umatungal daw ito na parang isang aso. Dahil hindi naman alam ni na lolo kung ano nga bang binabalak ng aswang na yon. Minabuti na rin daw nilang mapatras. Si lolo raw noon ay bumalik na sa kinaroroonan ng kanyang mga barkada. Ilang ulit pa raw siyang napalingon doon sa dalawang aswang na yon. At bago pa man sila tuluyang umalis, kasama na nga yung lalaki. Nagbanta pa raw yung lalaking yon doon sa aswang na natira. Ayon dito, kapag hindi pa siya umalis sa lugar na yon, pati siya ay papatayin rin ito. Wala namang naging reaksyon doon yung nilalang, kaya't bumalik na lamang sina lolo sa kanyang mga kasamahan. Dinala nga nila yung babae sa bahay ng lalaking tumulong sa kanila, na napag-alaman din nga nila na isa raw palang albularyo. Kaya pala't may alam ito sa mga buhay na salita, na parang tuwing umuusal ito ng dasal, ay nanghihina na lamang yung mga aswang na nasa kanilang harapan. Ginamot rin daw nito yung babae, at siya na raw yung bahalang magatid sa mismong tirahan nito. Mabuti na nga lang at nagkataon din noon na nakita nila lolo yung lalaking yon. Pagkatapos nga raw nun ay nag-alisa na sila, at yun na rin yung huling pagkakataon na nakita nila yung lalaking yon. At kahit isang pagkakataon ay hindi na rin daw naulit pa na makaengkwentro sila o makakita man lang ng isang aswang. Dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat. Kung hindi ako nagkakamali ay mga taong 1980 po ito nangyari. Basta dekada 80 at mga nasa pagitan ng 1983 hanggang 1985. At nangyari ito sa isang liblib na baryo dito sa Capiz. Kahit na matagal nang nangyari ito ay tandang-tanda ko pa po. Siya nga pala, bago yung lahat ay tawagin niyo naman po akong Filemon. Noong mga panahong ito ay hindi pa naaabot ng kuryente yung aming baryo. Kahit ang kalsada ay hindi pa nagagawa. Kadalasan yung mga tao kapag nais nilang pumunta sa bayan ay naglalakad sila ng ilang kilometro. Paminsan-minsan naman ay nakakarating yung mga truck na kumukuha ng mga produkto. At kung maswerte ka ay makakasabay ka sa kanila patungo doon sa kabayanan. Dahil liblib nga yung aming baryo, madalas ay sinasabi nila na may mga aswang daw na nakakarating dito. Ayon pa nga sa ibang mga tao noon, kapag may hinahabol silang mga aswang o kahit masasamang tao, dito raw tumatakbo yung mga yon sa aming baryo upang makapagtago. Dahil nga sa kalibliban ng aming baryo, alam nilang hindi sila mahahabol ng kung sino man na humahabol sa kanila. Noong mga panahong yon ay tiyempo po yun ng mga bungang kahoy sa aming baryo. Samot-saring mga prutas yung aming nakukuha kada araw at nakakain. Kami lang din naman yung umaakyat sa mga puno. At pagkatapos nun ay hinahati namin yung mga nakukuha namin. Dahil marami kaming kabataan na kadalasan ay magkakapamilya lamang sa naturang baryo. Isang gabi po noon, dahil sobrang sakit ng aking tiyan, dulot ng pagkain ng mga prutas, naisipan kong bumaba sa aming bahay upang tumungo sa palikuran. Dahil nakahiwalay yung aming palikuran sa aming bahay. At kinakailangan talagang lumabas. Natutulog na rin po noon yung aking mga magulang. Kaya't wala akong nagawa kung hindi yung labanan yung takot na aking nararamdaman nung panahong yon. Agad ko ang kinuha yung lampara na nakapatong sa aming mesa at saka sinindihan. At pagkatapos ay bumaba na nga ako sa aming bahay. Pagkababa ko, may narinig akong malakas na ingay sa malayo. Alam ko po kung ano yon, kaya't binilisan ko na lamang yung aking galaw. Agad nga akong pumunta sa palikuran at pagkatapos ay dumumi. Nasa kalagitnaan nga ako ng aking ginagawa noon, nang meron akong narinig na parang may dumapo sa itaas ng puno ng akasya na malapit lang din doon sa aming bakuran. Dahil sa takot na aking naramdaman noon ay tila lalong sumasakit yung tiyan ko. At dahil dito,
Natagalan ako sa aming palikuran at hindi ko namalayan yung oras noon. Noong akmang lalabas na nga sana ako at babalik sa loob ng aming bahay, muli kong narinig yung ingay sa puno ng akasya. Parang ibon yon na nagwawala. Nung tuluyan nga akong makalabas, sinubukan kong itaas yung lampara na hawak-hawak ko upang sana'y alamin kung ano nga ba yung nasa ibabaw ng puno. Subalit dahil malamlam nga yung liwanag na nagmumula roon, ay hindi ko gaanong naaninag yung nilalang na naroroon. Ang tanging nakikita ko lamang ay parang anino na nakadapa roon. Kinilabutan ako dahil sa nakita ko, kaya't nagmadali nga akong pumasok sa aming bahay noon. At saktong pagkapasok ko naman, ay may narinig akong bumagsak sa lupa. Nagalangan na akong lumabas ng mga sandaling yon. Kaya naisipan kong wag na lamang itong pansinin. Pinatay ko nga po yung lampara noon at pagkatapos ay bumalik na sa aking higaan. Nasakto namang noong nagising pala yung aking ina. Kaya nagtanong nga siya kung saan nga ba ako nanggaling. At sinabi ko naman sa kanya na bigla ang sumakit yung tiyan ko. Kaya dali-dali akong tumungo sa palikuran. Napatango naman siya sa akin at pagkatapos ay muling nagtanong. Inusisa niya ako kung narinig ko raw ba yung pagaspas ng kung anumang ibon na parang dumapo sa puno. Hindi naman ako nagsinungaling sa kanya at sinabi kong nakita ko nga yung anino ng nilalang na nakadapo roon sa puno ng akasya na malapit lang din sa aming bahay. Agad nga niya akong tinapik at sinabi na malakas daw yung kanyang kutob na aswang yung dumapo roon. Kinilabutan naman ako sa kanyang sinabi, kaya't nagwika na lang ako na hindi ako sigurado sa kung ano man yung aking nakita. Matutulog na sana ako noon pero may narinig kaming malakas na ingay na parang ibong nasaktan. Sa kadahilanang yon, kinalabit nga ako ng aking ina dahil naalala niya yung sinabi kong may bumagsak sa lupa at naroroon pa rin hanggang sa mga sandaling yon. Ginising niya rin po noon yung aking ama. Papungas-pungas na bumangon yung ama ko noon at tinanong kung saan nga ba banda nagmumula yung ingay. Agaran ko rin namang sinagot yung kanyang tanong at sinabi ko na malapit yon sa akasya tsaka parang may kung anong nahulog sa lupa. Kinuha ng aking ama yung kanyang itak at nagpas siyang lumabas sa aming bahay upang tignan yon. Agad naman akong sinabihan ng nanay ko na samahan ko raw yung aking ama sa paglabas ng bahay. Anya pa ay baka kung ano pa nga yung mangyari sa aking ama at wala siyang maging alalay roon. Dahil doon ay muli nga akong bumangon at tumungo sa may kusina para kunin na rin yung isa pa naming itak. Hinabol ko nga yung aking ama noon at noong makalabas nga kaming dalawa ay minatsyagan ko nga yung paligid. Noong una, hindi muna kami lumabas sa aming bakuran. Pareho kasi naming naririnig yung ingay sa may labas at parang may kung anong nagwawala roon. Dahil doon, sa halip na tuluyang lumabas ay lumapit muna kami sa may bakod upang tignan kung ano nga ba yung naroroon. At pagkalapit po namin doon, itinaas ng aking ama yung lampara na kanyang hawak habang ako naman ay nagpapalinga-linga sa paligid. Walang ano-ano. Nakita ko yung isang ibon na parang pilit na bumabangon. Tinuro ko yon sa aking ama at pasigaw kong sinabi na may bumagsak nga sa may tapat ng aming bakuran. At dahil sa pag-iingay ko ay napatitig sa aming direksyon yung dambuhalang ibon at kitang-kita ko yung mapupula nitong mga mata. Sinabihan ako ni tatay na bumalik na lamang sa loob ng aming bahay dahil hindi isang normal na ibon yung nilalang na iyon. Ngunit dahil alam kong mas kailangan niya ako roon, minabuti kong wag siyang sundin at manatili na lamang sa kanyang tabi. Akmang lalabas na nga sana kami sa aming bakuran nang makita naming tumayo yung dambuhalang ibon. Hanggang sa mga panahong yon ay titig na titig pa rin siya sa aming dalawa. Nang nagawa na nga niyang makatayo ng maayos noon, ipinagaspas po nito yung kanyang pakpak
At habang ganun yung nangyayari sa malaking ibon, at naghahanda na nga ito sa kanyang paglipad, biglaang nagwika yung tatay ko. Pabiro nitong sinabi na kapag makabalik pa yung ibong yon, ay mag-iwan ito ng bayong ng karne at isabit na lamang sa puno ng akasya. Kinilabutan ako sa sinabi ng aking ama noon, kaya't natahimik na lang po ako noon. Nang mga panahong yon, ay mabilis na lumipad yung malaking ibon patungo doon sa himpapawid. At kahit na malayo na iyon, ay naririnig pa rin namin yung pagaspas ng kanyang pakpak. At hindi na nga namin alam kung saan na ito nagtungo mga ilang sandali pa yung nakaraan. Nang tuluyan na nga nawala yung ibon, lumabas kaming pareho ng aking ama at tinignan yung bahagi kung saan nga ito nahulog. Ganoon na lamang yung gulat namin nang makita namin yung napakaraming dugo roon. Pareho kaming napaisip na marahil ay aswang nga yung malaking ibong yon at nasugatan ito sa kanyang katawan, kaya't mabilis itong tumakas. Naisip ko pa po noon na marahil ay sinubukan itong dumapo sa puno ng akasya, ngunit nawala siya sa kanyang balanse dahil sa kirot na kanyang nararamdaman. Lalo nga akong kinilabutan doon dahil naisip ko na baka darating yung araw at madalas nang dadapuan yun ng aswang. Matapos naming matignan yung bahagi kung saan lumagapak yung dambuhalang ibon, ay napagpasyahan nga namin na aking ama na bumalik na lamang sa loob ng bahay. Pagbalik namin ay sinabi namin sa aking ina kung ano nga ba yung nakita namin doon at naging dahilan yon para lalo siyang kilabutan. Nakatulog kaming tatlo noong gabing yon at pagkagising namin ay muli naming pinuntahan yung bahagi kung saan nga nahulog yung aswang at nakita pa namin doon ang nanunuyo na nga nitong dugo. Dahil doon, naikwento namin sa iba pa naming kababaryo kung ano nga ba yung nangyari sa may tapat ng aming bakuran. At halos lahat po sa kanila ay tinignan yung bahagi kung saan nahulog yung aswang na yon. At tumibay yung kanilang paniniwala nang makita nila yung dugo roon. Hindi na rin naman naulit pa yung ganong karanasan ko. Sa kabutihang palad ay wala nang malaking ibon ang dumadapo doon sa puno. Subalit ibang bagay naman yung nangyari pagkalipas lamang ng mga mahigit 3 linggo. Nagwawalis kaming dalawa ng aking ina sa aming bakura noon. Abala kaming dalawa dahil malapit na nga yung pista sa baryo noong mga panahong yon. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagwawalis nang matigilan yung nanay ko at napatanong sa akin. Inusisa nga nito ako kung naaamoy ko raw ba yung parang mabaho. Napailing naman ako sa kanya at sinabi ko na wala namang mabahong amoy na tinatanga yung hangin. Subalit ipinagpilitan talaga ng nanay ko na meron umano siyang naaamoy na hindi kaaya-aya. Ayon pa sa kanya ay parang bulok daw yun na karne na parang inuuod na. Medyo nandiri ako noon pero ipinagpilitan ko talagang wala naman akong naaamoy. At dahil nga sinabi kong wala talaga akong nalalanghap, tumahimik na lamang yung nanay ko at ipinagpatuloy yung kanyang ginagawa. Pagkatapos naming magwalis sa loob ng aming bakuran, ay doon naman kami sa labas pumwesto. Noong magsimula na nga kaming magwalis doon, naging panay na yung pagreklamo ng nanay ko na may kung ano raw talagang mabaho roon. At dahil paulit-ulit niyang sinasabi sa akin yon, nagpasya nga akong itigil yung aking pagwawalis at hanapin na lamang kung saan nga ba nagmumula yung mabahong amoy na kanyang nalalanghap. Naisip ko noon na baka may nagtapon lamang ng patay na hayop sa may tapat ng aming bakuran. Kaya hinanap ko nga po yun ng maigi. Tumungo ako sa may bandang likuran ng puno ng akasya habang napapatakip na rin ako sa aking ilong dahil nalalanghap ko na rin po yun. Biglaan ko na lang din pong naamoy at napakabaho po nun na parang nabubulok nga na karne. Hindi ko alam kung saan nga ba yun nagmumula. Subalit noong mahulog yung iilang dahon ng akasya,
ay doon nga ako biglang napatingala. At saktong pagkagawa ko nun ay may nakita akong isang bayong. Noong mga panahong yun kasi ay hindi pa uso yung supot. At tanging bayong yung ginagamit ng mga tao tuwing pumupunta sa palengke. Nagtaka naman ako kung sino nga ba yung nag-iwan ng bayong roon. Nagkaroon na rin ako ng kutob na baka doon nagmumula yung amoy na aming nalalanghap. Walang pagdadalawang isip akong umakyat sa puno ng akasya upang tignan yung laman ng bayong na yon. Subalit habang papalapit ako ng papalapit doon, ay lalo pang tumatapang yung mabahong amoy na aking nalalanghap. Nagkaroon ako ng matibay na hinala na doon nga nagmumula yung nakasusulasok na amoy. At dahil doon ay tinawag ko nga yung nanay ko at pinakiusapang bigyan ako ng patpat na siyang gagamitin ko para sungkitin yung naturang bayong. Nang mabigyan na nga po nito ako ng may kahabaang patpat, walang pagdadalawang isip kong sinungkit yung nakasabit na bayong sa may puno ng akasya. At sa halip na abutin yon, hinayaan ko po itong mahulog sa lupa. Sakto namang pagkabagsak ng bayong sa lupa, agad na nagkalat doon ang mga nabubulok na karne na inuuod na rin. Napahiyaw na nga sa sobrang gulat yung nanay ko noon at agad kaming napatakip ng aming mga ilong. Tinignan ko na nga po kung ano ba yon. At ganoon na lamang yung gulat ko nang makita na parang karne po yon. At parang kinukutuban din ako na karne yon ng tao. Nasakto naman noon, napapalapit sa amin yung aking ama. Kaya't sinabi namin sa kanya kung ano nga ba yung aming nakita. Napamura naman po ito noon at sinabi na baka tinotoo nga ng aswang ang kung anumang biro na kanyang sinabi noong gabi. Tinignan pa nga niya kung ano nga ba yung mga bahaging yon at kung ano nga bang karne yon. At doon nga nakumpirma namin na galing nga yon sa may bandang hita at mukha ng tao. Talagang nakumpirma po namin yon ang tignan ng tatay ko. Hindi na po namin ipinagsabi pa kahit kanino yung patungkol sa bayong na naglalaman ng nabubulok na karne ng tao. Sa halip ay inilibing na lang po namin yon nang sa gayon ay hindi na nga magawang kainin pa ng ligaw na mga hayop. Dahil nga sa nangyaring yon, hindi na kami naghanda pagdating ng pista. Dahil tuwing nakakakita ng karne yung aking ina, ay naaalala po nito yung nabubulok na karne na laman nga ng bayong na isinabit ng aswang sa may puno ng akasya. Hindi na rin po namin nakita pang muli o hindi na rin po kami ginambala pa ulit ng aswang na yon. Pero mula po nang nangyari yon, talagang nagdodoble ingat na po kami. Napaisip pa nga po ako noon na baka yun nga yung dala ng dambuhalang ibon noong nahulog ito. Subalit iba rin yung paniniwala ng tatay ko. Dahil para naman sa kanya ay sineryoso nga ng aswang yung biro nito. At nag-iwan nga ito ng isang bayong na merong lamang karne ng tao doon sa may puno upang tugunan yung kanyang naging hamon. Dito ko na rin po ito tatapusin. Kevin nga po pala ng Palawan. Nangyari itong kwento ko dito sa baryo namin na hindi ko nababanggitin. Pero bago ang lahat, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw, lalo na po sa inyo, Sir Dan. Ako po ay 46 na taong gulang na ngayon pero nangyari po ito noong ako ay mga 17 taong gulang pa lamang. Bakasyon po noon. Abril yata o Mayo, basta dyan lang po banda. Kaya umuwi po ako noon sa Palawan galing pong Maynila. Sa Maynila na po kasi ako nag-aaral noon. Mga 1 taon din po akong hindi nakauwi sa probinsya namin. Pagbalik ko, ganon pa rin. Tahimik at simple lang ang baryo namin. Medyo liblib nga lang po talaga, kaya mahirap din sa mga bagay-bagay. Gaya ng mga pangunahing bilihin, tubig, kuryente, mga ganon. Pero gustong gusto ko po talaga dito.
Andito po ako ngayon sa baryong ito habang tinatype po ito sa computer ko para ipadala sa inyo. Buhay pa po noon yung tatay ko. Ngayon po kasi wala na rin po ito. Close po talaga kami ng tatay ko, Sir Dan. Noong umuwi po ako, tandang-tanda ko pa po kung paano niyang ibinida na nakahuli raw siya ng baboy ramo sa gubat. Ngayon po, syempre bawal na pong manghuli. Pero noong araw, parang hindi pa naman bawal talaga kaya nga nangangaso po kami noon ng tatay ko. Kung sakali man pong bawal yon noon pa man, mga dekada 90, patawarin nyo na lang po yung mga yumao kong ama, pati na rin po ako. Dahil nakaranas rin po akong mangaso, kasama po yung tatay ko noong bata pa po ako. Nagkayayaan nga po kami noon ng tatay ko. Ang sabi po nito, kinabukasan daw ay mangangaso kami. At yun nga po yung nangyari. Kinabukasan, naghanda na nga po kami noon. Parang banding na rin po kasi namin ng tatay ko. Lalo at matagal rin po akong hindi nakauwi. Nung pumunta na nga po kami, Sir Dan, bandang 4:00 po noon ng hapon. Hanggang gabi na rin po yon madalas. Dahil nakaugalian na rin po namin na gumawa po ng bonfire at magkwentuhan habang nag-iihaw o nag-aasal ng nahuli namin. Minsan po, inasal po na ligaw na manok o mga kung ano-ano pong ibon. Siyempre, baboy ramo po sana ang punteriya po namin. Pero nung araw po na yon, medyo inalat po kami. Wala po kaming mahagilap na baboy ramo sa halos 2 oras po naming paghanap. Pero nakahuli po kami noon ng ligaw na manok at bayawak. Mahilig po yung tatay kumain ng ganon. Inaadobo po niya yung bayawak. Ako naman po hindi po masyado. Medyo hindi ko lang talaga trip kumain ng bayawak. Kahit masarap din naman po yung karne nun. Napagkasunduan nga po namin ng tatay ko natirahin na bilang hapunan ang nahuli po naming manok. Kinatay na po namin yon sa may tabing ilog at nilinis po para pwede na pong ihawin. Ang sabi po ng tatay ko, dalhin daw po namin sa may taas po banda ng burol at doon po kami mag-bonfire at magkwentuhan. Tulad nga po ng dati. Madalas po kasi namin gawin yon noong bata pa po ako. Doon po banda yung pwesto namin lagi noon. Lalo at hindi naman po malakas yung hangin doon banda kapag panahon po ng habagat. Naghanda na nga po kami noon para sa apoy. At doon din po sana namin lulutuin yung manok. Nang biglang wala daw po sa bulsa ni tata yung lighter. Pero ang sabi po niya, ginamit pa daw niyang pangsindi ng yosi nung paakyat na kami doon. Kaya siguradong andun lang din yon sa malapit. Kung saan nga siya nagsindi ng yosi. Baka nahulog nung nilagay niya sa kanyang bulsa. Kaya kinuha niya sa akin ng flashlight at hahanapin lang daw niya saglit. Mahirap rin namang magmano-manong gumawa ng apoy kasi. Hinanap nga po sandali yun ng tatay ko. Ako naman po ay naiwan lang doon at tinuhog ko na po yung nahuli naming manok. Excited na po ako noon sa inasal po naming manok. At sinigawan ko pa po yung tatay ko na bilisan po niyang hanapin yung lighter. Nang bigla ko na lang pong napansin noon na sa hindi kalayuan, may nakita po ako na isang malaking ibon. Yung tipong hindi ordinaryo at kakaiba po talaga na parang nalilito nga po ako noon. Kung ibon ba yon o baka aswang. Maya-maya pa po, bigla po yung bumulusok pababa na parang lumapag po doon sa kabilang parte ng gubat. Nung lumapag po yun doon, kitang-kita ko po na nagliparan po yung mga ibon doon banda na parang nabulabog. Lalo at sa may taas nga po ako banda ng burol at nasa baba naman po banda yung parte kung saan po yun lumapag. Yung pagliparan po ng mga ibon, parang natakot po talaga yung mga ito. Nakatingin lang po ako doon mga ilang sandali pa. Nang bigla pong may makita po akong ilaw doon banda. Yun bang parang may maliit na kubo na nagsindi ng gasera
Kaya nakita ko pong umilaw po doon. Medyo malapit lang din po yon kaya sigurado po ako sa mga nakita ko. Takang-taka po ako noon dahil sa pagkakaalam ko, wala namang nakatira doon banda. Kahit nga po sa gubat na yon, walang masyadong tao na napapadpad po doon. Takang-taka ko noon dahil sa pagkakaalam ko, wala namang nakatira doon banda. Kahit nga sa gubat, walang masyadong tao na napapadpad doon eh. Nagkataon lang na nangaso kami doon dahil malapit talaga doon sa gubat yung bahay namin. Paano nagkabahay doon? At bakit? Tanong ko pa po noon sa utak ko pero naisip ko rin na matagal rin akong nawala. Kaya marami ring posibleng pinagbago sa lugar na yon. Hindi lang din talaga mawala sa utak ko yung nakita kong parang napakalaking ibon na biglang lumapag doon sa parteng yon. Ang nasa utak ko noon baka aswang talaga. At kung aswang man yon, malamang konektado doon yung kung sino mang nakatira sa kubo na natatanaw ko mula doon sa itaas ng burol. Pagdating po ni tatay, dala-dala na nga po niya yung lighter na nahanap nga po talaga niya. Nagtaka po ito dahil tahimik lang ako. Nung nagtanong po siya, agad ko nga pong sinabi sa kanya yung mga nakita ko. At agad po akong nagtanong kung sino ba yung nakatira sa bahay doon sa hindi kalayuan. Nung ituro ko po yon, nagtaka rin po yung tatay ko. Kailan pa nagkabahay dito? Hindi ko alam yan lalo at hindi ako napapadpad dyan banda kung nangangaso ako. Nakapagtataka naman yan. Sinong gagawa ng bahay dyan? Wika pa ng tatay ko noon dahil ng punto lang din po na iyon niya iyon nakita. At ang sabi po niya, kung pagbabasihan daw po yung mga nangyari at ang paglalarawan ko, mukhang hindi talaga ordinaryong ibon yung nakita kong yon. At mahirap man daw isipin at paniwalaan. Baka aswang araw po yun talaga. Nang sabihin po yun ng tatay ko, agad po akong kinilabutan noon. Pakiramdam ko po noon, totoong aswang po talaga yung nakita ko. Na sa unang tingin ay parang isang napakalaking paniki. Nagkasundo po kami noon na lutuin na muna namin yung manok. At pagkatapos namin gawin yon, titignan namin doon banda. Pumayag naman po ako noon dahil tulad po ng tatay ko. Nagtaka din po talaga ako at nais ko rin pong malaman. Isa pa, may dala naman din pong baril yung tatay ko. Kaya malakas po yung loob ko na meron naman po kaming armas na magagamit kung sakali. Pareho po kasi kami ng ugali ng tatay ko na hindi talaga matatahimik kapag may bagay na kumuha ng aming atensyon. Kaya pagkatapos po naming kumain at magpahinga sandali, pinatay na po namin yung apoy at bumaba na nga po kami. Talagang pinuntahan po namin doon. Nung malapit na po kami doon, nakumpirma nga po namin. Isa po talagang kubo yon. At ilaw nga mula sa gasera yung nakikita namin. Ang tahimik po doon. At sa unang tingin, parang bagong gawa lang po yung kubo. Yung bubong po noon parang temporaryo lang po. Parang pinagpatong-patong lang na mga dahon ng nipa at niyog na hindi pa maayos yung pagkakagawa. Yung dingding naman po noon, medyo maayos po. Dahil gawa din po sa pawid na inipit po ng kawayan. Sana alam po ninyo yung ibig kong sabihin. Hindi ko naman po inaasahan noon na talagang nilapitan po ng tatay ko yung kubo at sumili po ito doon. Kaya wala po akong nagawa kundi lumapit din po doon. Marami po kasing mga butas yung kubo, kaya pwede po talagang sumilip. May bintana din po yon na nakabukas lang po. Kaya pala nakita ko talaga ng malinaw yung ilaw na nagmumula sa gasera sa loob po mismo ng kubo. Inuulit ko po, hindi po kasi talaga yon ganon kalayo sa may borol.
Sinenyasan po ako noon ng tatay ko na tumahimik. Doon po sa loob ay may nakaupong matandang lalaki. Maya-maya pa tumayo po yun doon at parang pumunta po sa kabilang parte ng kubo. Kaya napayuko po kami ng tatay ko bago po muling sumilip. Sa pagkakataon po na iyon, pagsilip ko po sa malaking butas, napasigaw po ako bigla. Nang magtama po yung mata namin ng matandang nasa loob. Sumilip po pala siya mula doon sa loob dahil malamang nakatunog na po pala ito. Bago pa man po kami makapagtago o makaalis po agad ng tatay ko, mabilis pong merong lumabas doon sa may pinto na isang matandang lalaki. Normal pa po yung mukha nun. Pero nataranta po kasi yung tatay ko at bumunot po agad ito ng baril. Sabay binulgar po agad niya ang nakita ko. Aswang ka, alam ko. At kailan ka pa gumawa ng bahay rito? Siguro tumakas ka sa lugar ninyo, no? Sabi po agad ng tatay ko noon na parang sigurado po siya sa pagkatao ng matanda. Nung marinig po yun ng matanda, nagbago po yung mukha nito. Nanlisik po yung mata at namula. At nakita po namin mismo na humahaba po yung kanyang mga pangil. Pinutok po ni tatay sa lupa yung baril dahil siguro ayaw rin po nitong makapatay. Lalo at wala rin pong lisensya yung baril po na yon. Nang gawin po yun ng tatay ko, mabilis pong pumasok sa loob yung matanda. Nung hinabol po namin, nakita po naming tumalon yon sa may bintana. At sa napakabilis po na sandali, huni na po ng wakwak yung sunod po naming narinig. Nung tiningala po namin, parang napakalaking paniki po yon na mabilis pong naglaho kasabay po ng pagtigil ng huni. Nakita na lang po namin doon po sa may labas po ng bintana yung damit po na suot po ng matanda. At wala na po roon yung matanda. Nung tignan pa po namin, nagkalat po yung mga buto doon po sa may kubo. Pero parang mga buto po yun ng baboy ramo. Lalo at pamilyar po kami doon. Yun po siguro yung dahilan kaya wala na pong nakikitang baboy ramo doon yung tatay ko. Kung meron man, sobrang dalang na po at napakailap. Agad po kaming umuwi noon na hindi klaro kung sino nga ba yung aswang na matanda. Basta ang alam lang po namin, aswang po yung matanda na yon. Kinabukasan, bumalik po kami doon kasama po ang ilang pinagkakatiwalaang kaibigan ng tatay ko. At sinunog na nga po namin yung kubo. Simula po noon, nag-iingat na po talaga kami doon banda. Sana ay puro hayop lang yung kanyang nabiktima at wala siyang nabiktimang tao. Kung sino man po yung matanda, malamang lumipat na po yon sa ibang lugar. Habang nag-iwan po siya ng marami pong katanungan sa amin. Pero hanggang dito na lang din po yung kwento ko na ito. Maraming salamat po sa mga makikinig. Paalam. Bali hindi ko ito karanasan dahil naging karanasan po ito ni na Lolo Makoy at Lola Daria. Nang mga panahong nangyari ito, bagong kasal pa lamang daw sila. Hindi naman daw sana sila magpapakasal kaagad. Pero dahil nabuntis na nga nito si Lola at ayaw ng pamilya nilang malagay sa kahiyan, kinumbinsi nga nila si Lolo na pakasalan si Lola. Dahil mahal naman siya ni Lolo, hindi na nga ito nagdalawang isip pa. Nang matapos silang ikasal, nagtulong-tulong yung kanilang pamilya upang maitayo yung kanilang tahanan. Bale, yung lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay pagmamay-ari ng mga magulang ni Lola. Pero medyo nasa may bandang dulo na po yun ng kanilang baryo. Ganoon na lamang yung pagpapasalamat ni Lolo at Lola sa kanilang mga kapamilya dahil sa pagbabayanihan nila para lang magkaroon ng tirahan yung dalawa. Pero iisang bagay lang yung kinababahala ni Lola noon.
Malapit kasi yon sa kabilang baryo, kung saan nga ayon sa mga kwento-kwento ay naging kuta na raw ng mga aswang noon. Dahil sa kanilang nalaman, maging si Lolo ay nababahala na rin para sa kaligtasan nila. Alam niyang paniguradong aswangin sila, lalo at nagdadalang tao na nga si Lola. Ilang ulit niya rin kinumbinsi si Lola noon na sa ibang lugar na lamang manirahan, pero ayon kay Lola, mas madali daw silang makakahingi ng tulong kapag naroroon sila. Dumaan noon yung mga buwan at natuwa silang dalawa dahil nagdadalang tao na nga si Lola. Hindi na muna nila ipinagkalat yon sa takot na baka makarating nga sa mga taga-kabilang baryo nila ang balita. Dahil panigurado daw na mas madali nga silang maaaswang kapag ganoon. Subalit, habang tumatagal yung mga linggo, may mga bagay na napansin sina Lolo tuwing sasapit yung gabi. May mga humuhuning kulisap sa kanilang paligid na hindi naman nila matukoy kung ano. Parang ganon lang daw yung tunog pero kakaiba. May naamoy rin silang parang tiyangaw, kaya't nagkaroon nga sila ng hinala na nalaman na nga ng mga aswang na nagdadalang tao si Lola. Hindi pa nga raw alam noon ng ilan nilang kapamilya na nagdadalang tao na pala si Lola. Ilan lang daw yung nakakaalam. Pero dahil abala nga ito, ay hindi pa rin daw nila napapaalam sa kanilang ibang kapamilya na mag-aapat na buwan na rin yung dinadala ni Lola. Kaya't nung nagka-oras nga raw sila, ay sinabi na nga nila sa kanilang ibang kapamilyang hindi pa nakakaalam yung tungkol sa pagdadalang tao ni Lola, at ibinunyag rin daw nila ang mga nararamdaman nila at naririnig tuwing gabi. Sinabihan naman daw sila na kapag may kung anumang masamang nangyari sa kanilang paligid, ay sumigaw lamang sila para makahingi ng tulong. Maaabot naman daw kasi ng kanilang pagsigaw ang mga bahay ng mga magulang nina Lolo at Lola ng mga panahong yon. Napatango at nagpasalamat naman yung dalawa noon at minabuti na rin nilang maglakad pa uwi. Ayon kay Lolo, malapit nang magtakip silim yon, kaya't ayaw nilang mahamugan yung lola ko. Nasa kalagitnaan nga sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam si Lola ng pananakit ng kanyang tiyan. Halos mapayuko daw siya dahil sa sobrang kirot nun, kaya't saglit daw siyang tumigil. Habang ganon nga yung nangyayari, iginala ni Lolo yung kanyang paningin sa paligid. Ganoon na lamang yung gulat nito nang may makita siyang 3 tao na nakatitig sa kanilang dalawa ni Lola. Alam ni Lolo na hindi lamang sila mga basta-bastang tao, dahil ang isa nga sa kanila ay halos hindi na rin makapagpigil. Nanililisik yung kanyang mga mata at naglalaway na. Sinusubukan siyang pakalmahin ng kanyang kasama, pero tila hindi raw ito nagpapaawat. Dahil malakas yung naging kutob ng aking lolo na mga aswang nga yung mga yon, hinugot niya ang kanyang itak at pagkatapos ay napasigaw siya ng malakas. Iwinagayway niya rin ang kanyang itak sa ere at animoy binabantaan nito yung mga aswang. Noong makita naman ng 3 yung ginagawa ni Lolo, tila nag-alangan daw sila. Hinikayat ng 2 yung isa nilang kasama na naglalaway na umalis na rin doon. Kaya't ginawa naman daw nito. Ilang ulit pa raw silang napalingon kina Lolo. Kaya sigaw naman ang sigaw si Lolo sa kanila. Saktong pagkaalis daw nilang 3, nawala rin yung kirot na nararamdaman ni Lola. Dahil doon, pareho silang naging kumbinsido na mga aswang nga yung mga yon, at sinubukan nilang biktimahin si Lola at yung sanggol na kanyang dinadala. Minabuti na lamang noon ni Lolo na alalayan si Lola para makauwi na nga rin sila. Saktong pagkauwi nga nila, hinayaan na muna ni Lolo si Lola na makapagpahinga. Pinahira na rin po nito ng langis yung kanyang tiyan para tuluyang mawala yung pagkirot nun. Dahil madilim na nga yung paligid, napagpasyahan ni Lolo na lumabas na muna sa kanilang bahay para gumawa ng siga. Alam niya kasi na malaki yung posibilidad
Nabisitahin nga sila ng mga aswang ng gabing yon. Para mas makasiguro, nilagyan niya rin yung siga ng kung ano-anong sangkap ng sa gayon ay lalong maging epektibo sa pagtataboy ng mga aswang. Habang nasa ganong sitwasyon si Lolo, meron siyang napansin na taong nakatayo sa hindi kalayuan. Malakas yung kanyang kutob na aswang yon, kaya't napasigaw na nga ito at nagparinig sa naturang tao. "Huwag lamang kayong magkakamaling aswangin yung asawa ko dahil titiyakin kong masusunog kayong buhay." Sigaw pa raw ni Lolo noon. Ilang minuto pagkatapos niyang sumigaw, nagmadali raw na umalis yung naturang tao. Ni hindi nga raw yun lumingon kay Lolo at parang may kung anong kinatatakutan yon. Napangisi na lamang daw si Lolo dahil doon at minabuti niyang pumasok na sa kanilang bahay. Pagkapasok niya ay naabutan niyang natutulog na nga si Lola. At dahil dito, siya na lamang daw yung naghanda ng kanilang magiging hapunan para sa gabing yon. Nasa kalagitnaan nga siya ng pagluluto nang makaamoy siya ng amoy ng tiyangaw at dahil doon, saglit daw siyang nakiramdam sa paligid. Nagulat pa nga siya noon nang makarinig siya ng pagkaluskos sa ilalim ng kanilang silong. Labis siyang nagtaka, kaya't napadungaw daw siya sa bintana. At ganoon na lamang yung gulat ni Lolo nang malaman niyang kusa palang namatay yung apoy ng sigang kanyang ginawa. Halos hindi siya makapaniwala noon dahil parang may sumadyang apulahin yon. Dahil nais niyang sindihan ulit yon, minadali niya yung kanyang trabaho sa kusina. At nang matapos niyang maisalang yung kanyang lulutuin, napagpasya niyang bumaba. Pero bago yon, naisipan niyang puntahan muna si Lola para alamin kung nagising na rin ba ito. Pagkarating doon ni Lolo sa may sala, napailing na lang po ito nang makitang himbing pa rin daw ito sa kanyang pagtulog. Iiwan na sana niya yon para makababa na siya, ngunit may napansin siyang kakaiba roon. Parang may kung anong gumagalaw sa ilalim ng kanilang bahay. At nagiging basa raw yung sahig na kawayan. Halos matawa pa nga noon si Lolo sa isipin na baka naihi naman si Lola. Pero nang mapansin niyang may gumagalaw sa ilalim, doon na nga raw siya napamura. Hindi lamang niya nalaman kung ano yon dahil madilim na nga rin yung paligid. Dahil malakas yung kanyang duda na merong aswang sa may silong ng kanilang bahay, bumaba daw siya para tignan yon. Saktong pagkababa niya, biglaan siyang nakarinig ng maraming paghuni ng tiktik sa paligid. May mga kaluskos din daw sa may labas ng kanilang bakuran na hindi niya alam kung ano nga ba yung siyang gumagawa. Noon din, sinubukan ni Lolo na silipin yung ilalim ng kanilang bahay. Noong makita niyang may kung anong naroroon, agad niya itong minura at pagkatapos, dumampot siya ng bato para batuhin yon. Marahil, hindi siya agad napansin ng nilalang doon, kaya't natamaan nga raw niya ito ng bato. Napalingon siya kay Lolo. At nang makita nga raw ni Lolo yung mga nagbabagang mga mata nito, minura daw niya yung aswang. Nagbanta na rin daw siya na kapag hindi pa rin yun umalis doon sa may silong, ay papatayin nga raw niya ito. Nang makita ng aswang na merong hawak na itak si Lolo, naging mabilis daw yung kanyang paggalaw at umalis daw ito agad sa may silong. Dahil doon, sinubukang sundan yun ni Lolo. Pero nakailang hakbang pa lamang daw siya noon nang makarinig siya ng magkakasunod na huni sa paligid. Alam niyang mga aswang yon, kaya't minabuti niyang balikan si Lola sa loob. Saktong pagkapasok nga nito, ay gising na rin daw si Lola. Nilapitan niya ito at kinamusta. Pero bago pa man daw ito makasagot kay Lolo, biglaan siyang napahawak sa kanyang tiyan. Agad daw itong nagreklamo at napakasakit daw ng kanyang tiyan at parang pinipiga daw yon. Dahil dito ay napamura nga si Lolo. Alam niya kung ano yung dahilan nun.
Kaya nagmadali na naman siyang lumabas na dala yung kanyang itak. Dahil maliwanag nga yung buwan ng mga panahong ito, hindi na nga siya nagdala pa ng lampara. Saktong pagkalabas nito, nakita niya ang napakaraming mapupulang mga mata na animoy nakamasid lang sa kanilang bahay. Dahil alam ni Lolo na mahirapan siyang kalabanin yung lahat ng mga naroroon, minabuti niyang sumigaw para makahingi ng tulong. Lalong bumilis yung ginagawang ingay ng mga aswang noon. At alam daw ni Lolo na nananabik na nga yung mga ito sa sanggol na nasa sinapupunan ni Lola. Dahil doon, mas lalo pa niyang nilakasan yung kanyang pagsigaw. Hanggang sa makita niya ang mga taong papalapit sa kanilang bahay. May mga dalang sulo yung mga ito at sumisigaw na rin. Nang marinig ng mga aswang yung sigawan ng mga taong paparating, tila naging balisa sila. May ilan sa kanila ang nagpasyang umalis na nga roon. At may ibang aswang na lumulundag at tumutungo sa bubong ng bahay ni na Lola. Dahil dito, naalarma na rin si Lolo at minabuting pumasok sa kanilang bahay para kumuha ng asin. Pagkalabas nito, walang pagdadalawang isip niyang isinabo yon sa kanilang atip. At pagkatapos niyang gawin yung ganoong bagay, agad na napahiyaw yung mga aswang na nasa bubungan. At nagkanya-kanya nga sa paglundag paalis doon. Pagkaraan nga ng ilang sandali noon, dumating yung mga tao at nagpulasan yung mga aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Hinabol ang mga yon ng mga tao. At yung mga magulang naman daw ni na Lolo ay kinamusta yung kanilang lagay. Dahil hindi sila sigurado kung babalik pa ba o hindi yung mga aswang na yon, minabuti nga nilang magbantay na lamang sa paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig nilang nagsigawan yung mga tao at patungo yung mga yon sa kabilang baryo. Dahil dito, naging malakas nga yung kanilang kutob na tama yung mga kwento patungkol sa mga taong nakatira sa may kabilang baryo. Dahil sa nangyari, magdamag na gising sina Lolo at binabantayan nga nila yung buong paligid. At siniguro nilang walang masamang mangyayari kay Lola at maging sa sanggol na kanyang dinadala. Sa kabutihang palad naman, hindi na rin bumalik pa yung aswang ng gabing yon. Pero kahit na ganoon, hindi raw sila nakampante. Nagbantay sila hanggang mag-umaga noon. Kinabukasan, nagpasya nga sina Lolo na pumunta sa kabilang baryo. Ninais nilang alamin kung sino nga ba yung aswang na pumunta sa kanilang bahay at sumubok namang biktima. Pagkarating nila sa kabilang baryo, agad silang nagtanong kung sino-sino nga ba doon yung pinaghihinalaang aswang. Dahil may dalang langis na bumubula yung ama ni Lolo, naging madali para sa kanila yung malaman kung sino nga ba yung aswang at kung sino naman yung hindi. Noong lumaon, natuntun nga nila yung tila isang buong compound at naglakas loob yung ama ni Lolo na magtanong-tanong doon kung sino nga ba yung nanghas na sumugod kina Lolo. Walang sumagot ni isa sa kanila. Sa halip, dumating yung napakaraming taong naroroon at nag-usisa kung ano nga bang kailangan ni na Lolo. Nang mga panahong yon, napansin nga ng ama niya na umapaw na yung langis sa bote. At mabuti na nga lang, kinuha niya agad yung takip nun kaya't hindi yun sumabog. Nang makita naman daw ng mga taong naroroon yung langis na umaapaw sa bote, isa-isa raw silang nag-alisan at animoy natakot. Pero bago pa man tuluyang mawala yung mga tao sa may tapat ni Lolo, nagbanta nga sila na kapag ulitin pa ng mga ito yung kanilang ginawa, ay sisiguraduhin nila na sasalakayin nila kasama ng mga taong baryo yung kanilang mga bahay at susunugin. Walang naging reaksyon yung mga taong yon sa sinabi ni na Lolo. Umalis daw sila at hindi man lamang lumingon. Kaya't umalis na rin daw sila Lolo pagkatapos nilang pagbantaan ng mga yon. Pagkatapos daw ng mga nangyari, nakauwi naman daw silang ligtas at naipanganak din daw ni Lola ng ligtas yung kanilang dinadala.
Hindi na rin daw kahit ni isang beses na bumalik pa yung mga aswang na iyon. Marahil ay natakot na rin daw ito sa kanilang mga banta. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga nakinig dito.